Hello, what's up? Your best here. Nag-uulam ka rin ba ng munggo o mung beans? Isang pangmasang pagkain na pasok sa panlasa nating mga Pinoy. Subalit pagka minsan ay binabaliwala lamang ito dahil sa pinaniniwalaang sasakit nga ang tuhod mo kapag kumain ka nito. Subalit hindi batid ng karamihan na ito ang pagkain dapat nating laging ikonsumo, lalo na nga dito sa Pilipinas na mainit ang panahon. Halika at ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang munggo o Vigna radiata ay isang klase ng berdeng binhi na kabilang nga sa legume family. At maging noong sinaunang panahon ay kanila na itong ikinocultivate, itinatanim bilang pagkain. Nagmula sa bansang India ang munggo at paglaon nga ay napadpad na sa iba't ibang panig ng Asya. Medyo matamis ang lasa ng buto ng munggo at kadalas ay ibinibenta ng sariwa, sprouted o pinatuyo na. Napakahusay na pagkain ng munggo na pwede sa salad, sa sopas at maging sa mga ginisa. At kahit na nga mura ang presyo nito kumpara sa ilang pagkaing binhi, ay alam mo ba na nag-uumapaw naman pala ito sa napakaraming sustansya. Narito ang ilang mga benepisyong hatid ng buto ng munggo. Number 1. Mayaman ito sa mga bitamina at mineral at ang isang tasa nga ng munggo ay maaaring magtaglay ng 212 calories, 0.8 grams fat, 114.2 grams na protina at 15% grams na fiber at gayon din ng carbohydrates. Mainam na pinagmumulan ng mga essential amino acids ang munggo at mainam upang patuloy na gumaling ang mga karamdaman at mag-reproduce ang ating mga damaged cells. Number 2. Ang mataas na antioxidant level ng munggo ay mainam upang malabanan natin ang pagkakaroon ng ilang mga chronic na karamdaman. Ito ay mayaman sa phenolic acid, flavonoids, caffeic acid at cinnamic acid. Number 3. Ang munggo ay mahusay na panlaban sa heat stroke. Opo, tama ang inyong narinig. Dahil ang munggo ay madalas ihain sa hapag sa mga bansa dito sa Asya tuwing tag-init. Ito ay sapagkat mayaman ito sa mga anti-inflammatory properties na mainam na panlaban sa heat stroke o matinding init. Number 4. Nakabababa rin ito ng bad cholesterol level at nakamamanghang isipin na ang pagkain pala natin ng munggo ay mainam upang mapababa nito ang mga bad cholesterol sa ating dugo o sa ating katawan. Number 5. At dahil maraming sustansya ang daladala ng munggo, hindi rin nakapagtataka na makaiiwas din tayo sa mga sakit sa puso kung kakain tayo ng gulay na munggo, sapagkat mayaman rin ito sa potassium, manganese at fiber. Number 6. Mahusay rin ito upang magpaayos ng daloy ng metabolismo ang pagkain natin ng munggo, dahil ito ay nagtataglay ng soluble fibers at mga resistant starch. Nakapagpapabayat din ang munggo at madaling isama sa ating daily diet. Kaya naman wag mong iismulin ang gulay na ito. Masarap na ay marami pa palang sustansyang daladala. Ikaw, kayo sa inyong bahay, kailan kayo nagluluto ng gulay na munggo? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Nakatikim ka na rin ba ng gulay na ito? Isang klase ng natatanging gulay na makikita ring ibinebenta sa mga pamilihang bayan. Subalit hindi batid ng karamihan ang mga nutrisyon at benepisyo nitong tinataglay para sa ating katawan. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin ang napakaraming gamit
at bigay na benepisyo sa ating katawan o kalusugan ng gulay na ito. Ang gulay na kung tawagin ay sigarilyas. Propagulong sa Bicol, kalamismis sa Marinduque, o sigarilyas kung tawagin sa Katagalugan. Isang uri ng gulay na nagtataglay ng animoy mga palikpik sa 4 na kanto ng bunga nito at tinatawag ngang wing beans sa Ingles. Kilala rin ito sa iba pang katawagan katulad ng Goa beans, four-angle beans, Manila beans, dragon beans, o Sopocarpus tetragonolobus bilang scientific name. Ang sigarilyas o wing beans ay nagmula nga sa bansang India at Papua New Guinea. Subalit madalas ring makikitang tumutubo sa mga tropikal na bansa kagaya dito sa atin. Mayaman sa vitamin A, phosphorus, copper at mga mineral ang gulay na ito. At maging ang buto, ang sariwang dahon man, ay maaari ring kainin. Napakaraming benepisyo ng gulay na ito at iyan ang pag-uusapan natin. Ang sigarilyas ay isang mainam na antioxidant. At dahil mayaman din ito sa zinc, kaya naman nakatutulong ang pagkain nito upang makaiwas sa pagkakaroon ng lagnat at mga sakit. Batid mo ba na napakahusay na nakatutulong ng gulay na ito upang mapanatiling bata ang ating mga balat at mapigilan nga ang agaran nitong pagtanda? Ang mga mineral tulad ng copper ay pumipigil sa mga free radicals upang mapanatiling makinis ang balat at walang mga wrinkles o mga dark spots. Kung kayo naman ay buntis, napakainam rin ng pagkain ito upang maging malusog ang inyong pagdadalang tao. Napakahusay rin para sa bato o sa ating kidney ng pagkain ng gulay na ito. Hindi lamang ito masarap ay makatutulong din upang mapanatiling malinaw rin ang ating mga paningin. Kung kayo naman ay mayroong arthritis, epektibo rin ang pagkonsumo nito upang mabawasan ang nadaramang sakit sapagkat mahusay itong anti-inflammatory agent. Sinasabi rin na magaling na remedyo para sa mayroong constipation ang pagkain ng gulay na ito. At higit sa lahat, pinaniniwalaan ngang nakapagpapasigla at nakadaragdag pa nga ito ng libido para sa mga kalalakihan. At kung kumakain ka na nga nito, ay makakaiwas ka sa pagkakaroon ng diabetes o kaya naman ay asthma. Hindi ba't nakamamangha ang gulay na ito? Makakain na ang dahon, ang buto at ang bunga ay nag-uumapaw pa sa mga sustansya. Maaari mong pakuluan, i-steam, i-bake, iprito, roasted at maging gawing chips. Kaya kung hindi ka kumakain ng gulay na ito, ay mag-isip ka na dahil pinapalampas mo ang napakarami nitong sustansya. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, sapagkat lamang ang laki may alam. Dito yan sa Best Tara TV. bes, sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salinan ng panibagong dunong, mga bagay na sa buhay ay makakatulong.